Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! Good evening, everybody. It's a Monday night again for another Chikahan with Mommy Ray. Oo nga, first Monday of July. Ang bilis, so, no? Nasa lampas na tayo ng kalahati ng taon. And I hope everybody is safe kasi biglang umulan kanina. But before we're gonna start our sobrang, atong aking mind-blowing chikahan tonight, I just wanna say, make it a habit, yung lagi ko nga po sa inyong sinasabi, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Fridays. Of course, I start the Monday with the Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday is our Up Top Download podcast with Rian, Aragon, and Ryan Howe. And also every Friday at Coffee Chat with the Ven. Lahat po to, sabi ko nga, make it a habit, 7 p.m. At lahat po ito mapapanood nyo po sa aming Facebook page na Ignos Novus Artist Management na parehong-pareho po ng aming Instagram. And of course, please like, follow, and subscribe our social media account. Yun nga po yung aming TikTok account at ignosnovus.official. And of course, please like, follow, and subscribe our mother company, First Son Production, na pareho ng Facebook at Instagram. And of course, our YouTube channel na mapapanood nyo po ang aming live events and mga ganap-ganap po namin. Of course, our First Son Creative Plus. This one is a very special invitation to all the Speed Mother po ng Mandaluyong. They're gonna have a Kulay Kalinga Project Speed Mom Livelihood Collaboration on July 12 po ulit yan, this coming Sunday. May livelihood program series po sila. The registration start at 8 a.m. and start po nung program po nila will be at 9 and end with 5 p.m. Punta kayo dyan. I know they have very nice mga topics for your livelihood program. And of course, meron pa yata silang pa-raffle draw. So see you there on Sunday sa livelihood program po ng Speed Mom. Ayan na! Eto na tayo. I'll be honest with you, for the first time, ninervyos po ako sa aking chikahan for the first time. I don't know, because niloloko ko dito ng mga tao sa office na, Mommy, nababasa na niya ang nasa utak mo ngayon. Kasi my guest is a mentalist and a mind reader. Ayan. Of course, please welcome ang aking gwapong-gwapo pong guest, Nako. Emmanuel Espiritu. Hi, Emma. Hello. Good evening. Good evening. How are you? Mami Ray. Okay naman, medyo inabutan ng ulan sa biyahe. Kanina. Yun nga, sorry. Biglang buhos ang Oo ulan nga. no? Buhos ang ulan. So, Pero okay naman kasi, ayun, nakamotor ako. So, Yun nga medyo eh. convenient Oo. sa traffic. Alam mo naman, pag buhos ang ulan, minsan biglang stranded Yes, exactly, yung no? mga sasakyan. Okay. Pero yun, nakaabot tayo. Oh, nakaabot po kami. Ayan. So, mag-start na kami kasi magandang chikahan to ngayon. Man, from where are you? Do you have a province? Actually, kami, lumaki na talaga dito sa Manila. So Manilenya ka na talaga. Yes po. Oh. Saka bihira kami mag-uwi ng province. Oh, Pero so- ang mother ko, Cagayan. Cagayan. So, ibanag siya. Oh. Yung father ko, Bisaya. So, dito ka na talaga sa Manila. Manila. Okay. Pero even though you're from Manila, naranasan mo yung, like, yung when you're kids, you can go outside and play? Sa Manila? Oo, dito, yes, dito. oo. Oo, kasi 'di ba nowadays ngayon kids don't play anymore eh.
Oo. Oo. Pero doon sa generation ko, ang millennial, naranasan pa maglaro sa labas. Yes, di ba? Yung Ang mga... Gen Z ngayon, lahat nasa digital na Oo. eh. Kasi nung time mo, baka pwede, so naranasan mo yung mga patintero. Yes po. Okay. Pero alam mo, Mami Ray, sa magkakapatid, sa mga bata, iba-iba ng ugali. Eh. Yes, exactly. Merong iba active, meron sa magkakapatid tahimik lang. Oh, so nasaan ka doon? Ako yung batang taong bahay. Oh. Yung ibang kapatid ko, like yung kuya ko. Ano siya ang palalaro ng basketball, Okay. bike sa labas, Yeah. ganyan. So ako taong bahay. Ah, talaga? Oo. So, tahimik ka? Yes. Okay. So, parang doon nag-start yung, I don't know baka doon nag-start yung pagiging mentalist Pwede, mo at pwede. saka yung mind reader mo. Parang you're being quiet na lang sa bahay. Parang you observe people. Actually, may mga namimit ako with similar, parang skills eh. Mm-mm. Nagkakagaan na kami ng loob kasi may pagkaganong characteristic Yes, sila. ganun. May pagka-introvert. Yeah, parang ganun. introvert. Yes. So, okay. Nung bata ka ba, you know that you have this ability to read minds of other people? Actually, pwede bang simulan din sa story? Okay, sige. oo. I actually grew up in a very parang unusual environment. Why unusual? My father is a psychic. Oh. So, nung bata, so yung iba sobrang common sa kanilang Yeah. lalaro sa labas, basketball, ganyan. Ako, pinagme-meditate sa loob ng bahay. Ah, okay. So, growing up, sobrang normal sa akin makakita ng mga tarot cards. Tapos, yung father ko sa papa, nagbibigay ng mga reading sa tao. So, normal may mga nagpupunta sa bahay. Akala mo para siyang clinic eh. Yeah. So, parang sa calling card niya nga before, nakalagay psychic healer. Okay. So, if you're familiar sa Hilot Tawas, Yeah. nagkaganon siya. Ay, oo. Kasi sa province namin, mas naniniwala. usong-uso yun eh. Mas naniniwala kami dun sa maghihilot ka muna o magpapatawas ka, mas lalo na yung bata, if ever iyak ng iyak, baka nabate. Di ba? Oo, Ganun yan eh. ganun. Ganun yan eh. Oo. So, growing up, ino-observe ko lang lahat yun. Nasa isang corner lang ako. Okay. Ang pinaka tumatak talaga sa akin, hindi yung ginagawa niya eh. Pero aside pala dun sa healing, nagbibigay din siya ng reading sa usually palm yung lines yeah. or playing card. Okay. Sa psychism or sa psychic industry, ang tawag ng cartomancy. Yeah, okay. Siya yung readings gamit yung playing card. Pero ang katumbas, ang isang equivalent nun, tarot card din yun eh. Okay. May similar silang study eh, ganun. So yun, ang pinaka-tumatak sa akin that time, yung mga reaction ng tao na nagpupunta sa bahay, merong mga umiyak, merong mga parang gumaan yung pakiramdam. Pero ang pinaka na-fascinate ako doon sa mga taong umalis ng bahay na parang may na-witness silang hindi nila talaga totally ma-explain. Parang ganon. Kaya I think then nag-start yung yung Curiosity. Saka yung fascination ko dun sa unexplained, saka sa mystery. Ganon. So, si father mo is a psychic and your mom? Si mama, tinuruan ni papa. So, pareho silang nag-aano. Okay. So, parang gano'n. And then, sinasabi mo nga, when you're a child, you're an introvert. So, parang ikaw na talaga yung nakakita dun sa bahay na nangyayari. So, every time your dad has a client or your mom, so doon nag-start. Bata ka pa nun. But when was the time na nalaman mo na, I have this ability pala? Actually, I never believed na meron akong yung psychic powers. Meron lang ako that time, yun nga, yung curious ako lagi sa mga sa mga bagay-bagay, ganyan. Tapos, over time, nag-explore ako ng many subjects na related doon. Oh. So, naging parang parang naging obsessed ako doon sa idea na kung paano mag-isip, how human mind works. So, that was in what age? High school ka o nung umabot ka na ng college? Hindi, mga bandang high school. Okay. Kasi nag-start na ako magbuklat ng mga books Okay. na related doon Actually, si Papa, sobrang addict sa libro. Even though hindi siya talaga fully nakapag-college, parang nag-invest siya ng time sa sarili niya as parang self-study. As in, sobrang addict sa books. Okay. So, lahat ng parang encyclopedia, actually, parang encyclopedia nga siya Talaga? Anything Walking Walking encyclopedia. Anything na itanong ko sa kanya, alam niya, sa kami isasagot siya. Okay. Tapos naalala ko pa before, umaabot kami ng madaling araw
discussing a certain topic. Minsan about sa religion, minsan about sa history, ganyan. Tapos yun, ang ending, nagtatalo lang kami, hindi kami nagkakasundo. Okay. Sige. Bago tayo mag-start dyan sa Go. mahagandang kwentuhan, let's go to the comment section and let's say hi dyan sa mga nanonood. Kasi I saw one question na eh. Tatanong kita, ayan, sabi ng daughter ko, that's Gail. Hi daw. Hi. Hello, Gail. Yeah, that's my daughter. And then si Joshua, magandang gabi po. And then si Eunice, magandang gabi po. And then Andrew, Ryan, good evening, Mommy Ray. Good evening. And then si Ryan, magandang gabi po. And RJ, good evening po. And of course, si Nanay Jane. Good evening, Nanay Jane. And then, this one from Joshua. May tanong siya, may third eye po kaya siya? Yeah, do you believe that in third eye? Actually, medyo ironic eh. May client ako kahapon. First birthday ng anak niya. Tapos nakita lang daw yung mga videos ko online. He's sobrang curious. Okay. Medyo ayoko mag-perform sa kids eh kasi of hindi course. siya masyadong parang relatable. Yeah. Pero sabi niya naman, Sir Ian yun. Shout out kay Sir Ian. Yeah, okay. So yun, kasi naalala ko, tinanong niya rin sa akin yan kung Yeah. open daw by third eye ko. Yeah. Kasi di ba people, yung mga mas laning late generation eh, yung pagiging psychic daw, yung pagiging like mind reader, because you have a third eye. Is that true? Actually, Mami Ray, tawag nito, medyo, hindi ko lang kung maniniwala kayo, medyo skeptical din talaga ako dito sa mga bagay na to. Minsan ako na lang mismo yung nagugulat dun sa mga bagay na pwede ko magawa. Pero maraming kasi ang mentalism kasi let's use the term mentalism at this point. Baka hindi pa nila alam. So I'm a mentalist mind reader. What is mentalism? Yeah, what is mentalism? From the difference between mentalism, psychic, 'di ba? Anong pinag So I specialize sa isang unique form ng magic na nagfo-focus sa mind. Yeah. So sa pinakamadaling sabi isang unique form ng magic. So what I do involves reading and influencing people. So that's yung pinaka-core niya. So later on, nung napunta ako sa mentalism, dahil sa sobrang curious ako, naghahanap ako ng many subjects na related doon, I found out na itong mga psychic phenomena na to, pwede palang i-form into a kind of entertainment. Okay. Kasi itong mga psychic phenomena na nag-i-exist, merong mga ibang used eh. Merong iba parang, like for example, yung mga spiritualist, sila yung gusto usap doon sa mga taong yumao na para makipag-connect doon sa mga relative nila. Yeah, na so wala that na. was yung mga spiritualist nga. So maraming levels of mga psychic phenomena. Merong clairvoyant. Ito yung mga vision ka raw sa mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Clairaudience, ito yung mga naririnig kang bagay na hindi naririnig ng iba. Yes. Psychometry, ito yung mga bagay na kapag may hinawakan kang object, malalaman mo yung full history or ng identity. isang object. Merong precognition, ito yung may vision ka sa kung anong pwede mangyari in the future. Okay. Telekinesis, ito yung common. Yeah, of course. Diba? Yung nakakapag-move ka ng object gamit yung mind. Ganun. Ikaw, nasan doon? Different. Actually, maganda yung tanong mo, Ma'am. yeah. Kasi lahat yun ginagamit namin as concepts in mentalism. So lahat yung galing doon. Actually, ang mentalism kasi parang siya sa mundo namin, merong parang pinaka-dalawang category. Merong psychological, merong spiritual. Ito psychological nito. Actually, hindi ako parang graduate of any course or maybe certified ng ganito. Pero may mga alam akong iilang details na pwede kong hinimay ko para magamit ko doon sa bagay na ginagawa ko ngayon. Yeah. So sa psychology, sa psychology side, doon papasok yung mga basic suggestion compliance, suggestibility test, ganyan. Which is part of the hypnosis area. Nakita ko yan sa isang video mo Ayun. Nakita ko yan sa isang video. So, ang lawak pala, but for you, you started nung bata ka,
because you're so curious, tapos nagbasa ka na ng basa, In-explore ko na lahat. doon mo in-explore, and then doon na de-develop. And until now, nagde-develop. Yes, after years of exploration and practice, doon na-develop. When mo in-accept sa sarili mo na, ay, nandito na ako? Kasi before, para siyang, parang casual lang. Yeah. Na minsan may mga tinatry ako something, pero tapos successfully na parang mas ahead ka dun sa ibang tao, Yes. diba? Ganyan. Itong bagay na to, pwede ako mapunta sa ibang mga tawag yan, ibang areas. Okay. Pwede ako manggamot katulad ni Papa. Pwede ako manghula Yeah, gamit ng yes. tarot cards. Pero ang pinush ko talaga is entertainment. Kaya sobrang natuwa ako dito sa mentalism. So ngayon, for 10 years professionally, nag-perform na ako sa corporate events, weddings, and private celebrations. Applying yung same feeling na naramdaman ko nung bata ako, dinadala ko yun ngayon to experience ng mga tao din. Yung same feeling na experience ko before. Okay. Eto na. Meron sinasabi. Okay, sige. Okay. So, eto na. Ang daming question eh. Kanina pa ako nakakita ng question. So, we have to read the question. May nabasa ako from Nanay Jane. Go up a little. Go up. Ayan. Nanay Jane, now, ngayon po, anong nakikita mo kay Mommy Ray? Mamaya na natin, mamaya natin sagutin yan. Kasi alam ko meron. And then hi Justin, and then si Andrew. Ay, hindi. Meron pala tanong si Bebs. Mentor niyo po ba si Sir Nomer? Magandang tanong yan. Kasi si Miss Bebs humingi sa akin ng mga photos. Doon sa ilang photos na yon, kasama ko si Nomer. Oh, so sinasan yung photos na yun na kasama si Sir Nomer? Yan, hindi yan. Mukhang family yan eh. Yan ba? No. Saan dyan? I think the one yung naka-short hair ka. Yan nga. Short hair ka pala. Actually, mukhang nakatutok ngayon si Justin eh. Justin Pinion. So, Mommy Ray, just to give you a context, 2014 to. Okay. Wala pa ako sa industry ng pagpa-perform professionally as a mentalist. Okay. Ito yung dalawang leading mentalist dito sa Pilipinas. Yung isa si Nomer Lasala, yung isa si Justin Pinion. Okay. Sila yung mga pinapanood ko lang dati sa TV. Yeah. Tapos I'm really glad na na-meet ko sila in person. Na-guide ako throughout this journey. At natuwa ako. Imagine, nagkakasama na kami mag-perform sa isang stage. Wow, that's nice, no? Na parang, akala mo, ikaw, at least may nag-guide sa'yo kasi mahirap wala, no? Ang hirap mawala. Kasi walang school dito, Yeah. Lahat to self-study. Kailangan mo i-meet yung mga tamang tao. Exactly. Tapos, eto pa, there's a time ba na parang napagod ka? Kasi minsan nakakapagod daw yan sa brain. Diba? Na May mga ganun. Actually, may nagtanong sa akin before. Kapag naglalakad ka ba sa kalsada, na-receive mo ba yung mga thoughts nila habang nakaupo sila dyan, nag-uusap. Hindi siya ganun nag-work eh. For me, siguro madidescribe ko yung readings sa loob ng mentalism concept. Dalawa siya. Yung mind reading na binabanggit is for me, ito yung telepathy. Mind-to-mind communication. So sa telepathy, hindi siya basta, sige, hindi mo na kailangan magsalita. Marireceive ko na lahat na sabihin. Hindi siya ganun. Kaya usually, lagi akong nag-a-ask ng target piece of information. Whether think of a name, think of a place, think of a number, ganyan. So merong sender, merong receiver. So in this case, ikaw yung sender, ako yung receiver. Ang gagawin ko, ibablanko ko lang yung isip ko. Mag-aabang lang ako kung ano yung ma-capture nung screen sa mind ko. Sa ikaw, i-visualize mo lang clearly in your mind kung ano yung yun yung telepathy na side, yun yung mind reading. Ginawa lang parang medyo mild na term. Kasi telepathy medyo malalim eh. Maraming experimentation ang ginawa before sa US. Kasi di ba ang hirap? Kasi ang hirap eh. Di ba, if like you're a mind reader, you always have to clear your mind. Di ba? Pero, yun nga, sabi mo nga, mahirap eh. Meron kang hinihingi laging a certain parang thing para magkaano kayo. Pero kasi meron ako doon, na-curious lang ako, meron ako isang video mo doon, na parang na-hypnotize mo yung person. Tapos sabi niya, tapos binibigay niya sa'yo lahat yung gamit niya. Ay, nag-trending yun, Oo, tapos binibigay niya sa'yo lahat ng gamit niya. Tapos nagulat ka na lang, sabi mo, bakit mo binibigay lahat sa akin?
What happened to that? I wanna know what's the story Sorry, behind excuse that video. Aha. Kinreate ko yung video na yon as part of kasi parang gusto ko mag-give ng awareness sa public na yun nga, wag basta-basta makipag usap sa mga random strangers sa streets, ganyan. Pero at the same time, yun nga, balik tayo dun sa yung fascination ko na hanggang saan ko pwedeng ma-push ang mentalism. Ano mga practical application nito sa street? Oh my God. Kasi ilan lang kami dito di ba? So anong pang kasi hindi ito lahat nakikita ng tao Saka hindi ito lahat na experience ng tao. Kaya lagi silang gulat kapag na experience sila in person. As in, wild ang reaction. Tapos akala nila kasi parang kinausap mo ba yan? Nag-usap ba kayo? Ganun. Kaya sobrang importante sa akin yung mga small prop like yung paper, yung pad. Kasi sa video, ang dali sige, kunyari magvi-video tayo, kunyari nahulaan ko. Ito yung parang assurance mo yun na sige. Sinulat ko dito, hindi mo na mababago. Yeah. Ikaw mauna magsabi ano yun. Yeah. Tapos saka ko ilalabas. Okay. Diba? Pero totoo ba daw talaga the people can hypnotize other people? Nasa nasa willingness ng tao Pag ikaw medyo parang hesitant at hindi ka open doon sa hypnotist, hindi siya mag-work talaga. So hindi siya ganun kadali na sleep ganyan. Hindi siya ganun Okay. Pero in a group of people, merong mga ilang test na ginagawa in order to know kung sino yung perfect subject doon. So yung mga simple compliance na tayo ka dito, upo ka dito, galawin mo to, ganyan. Tapos ang next doon yung suggestibility test na. Kung sino yung pinaka parang makikita doon sino yung highly suggestible. Siya yung tatawagin ko sa stage. Ganon. So hindi sa lahat na tao mag-work yun. Okay. So, kunyari, you're in the stage, right? Ikaw yung tatawagin mo. Tumitingin ka talaga sa tao. Mahalaga yun, mahalaga. Tapos, pag tingin mo sa kanila, no, feeling mo, this person, magiging maganda itong subject ko to sa person, siya yung kukunin mo. Exactly, So that's it. So, dapat talaga mindful, saka observant. Okay. Tapos, sa mga pagpili din ng audience, may ginagawa kaming practice na yung ugali dapat nasa gitna lang. Hindi siya sobrang excited. Yeah. Hindi siya sobrang parang tahimik. Kasi dalawa lang yun, pwedeng, pwedeng maruin kasi yung performance. Okay. Kung sobrang excited. So, parang super relax lang. Oo. Okay, ang daming questions. We have to answer na. Kasi yung isa, yun nga, sabi nga yung nag-mentor. Yung sa akin, mamaya na, diba? Okay. Tapos merong question from Andrew. Yan. Okay, nasa na ba? Do you need a physical contact or face-to-face interaction enough to see what's on their mind? Sabi ni Andrew. Physical contact daw. Yeah. Do you need a physical contact or face-to-face lang interaction enough to see what's on the Depende mind? sa depende sa let's say experiment na gagawin ko. Ang physical contact minsan useful depende sa activity na gagawin natin. Ang physical contact merong use. Okay? So may mga part like for example, si Justin Pinion, meron siyang isang skill na develop called muscle reading. So actually medyo open na nga kami din sa terms na yun Pero before talagang parang hidden siya So walang clue yung mga tao kung paano mo na nagagawa yun. Let's say may mga object dyan, pili ka na isa. Tapos hawak ka sa shoulder ko. Tapos mahulaan ko kung anino pili mo. Yeah. Before, sa tao, mystery yun. Paano mo nahulaan yung napili mo? Yeah, exactly. Pero may science behind. Nung hinawakan ka, may part doon na merong parang resistant or maybe... May kinetic energy na nag-transfer, parang gano'n. So yun. So going back to sa question niya, depende sa activity or experiment na gagawin. So, hindi laging kailangan nun. Kasi May di ba doon sa misa nakikita natin sa TV or something that even though you just have to touch the hands of the person, nakikita mo na, naiisip mo na kung ano yung nasa mind nila, diba? Actually, mas extra layer of yun. Parang sa amin, parang extra layer of parang mas mahirap? mas malakas, mas madali. Okay. Kasi habang mas lumalayo ka,
habang na-hide yung vision mo, mas papahirap. Yun yung challenge eh. Okay. Yun yung challenge. So, mas nakikita mo siya, mas nahawakan mo siya, mas parang meron akong extra, parang extra thing na mas pwede kong, malaking chance na pwede kong makuha. Parang gano'n. Ganon. O sige. Ang dami talaga eh. Meron pa. From Joshua. Sabi niya, sabi niya, pero sabi ni muna, bago tayo kay Joshua, ayan, basahin ko muna yun. Sabi ni Joshua, nababasa niyo po ba yung mga minds ng mga taong nakakasalubong niyo po? Ayan, di ba? Ganyan Yeah. din yung question sa akin before. So yun, ano siya, tawag nito, hindi nangyayari yun. Para siyang may on and off eh. Kasi parang people, kasi baka yung iba akala nila, once you have an eye-to-eye contact to that person sa mga nakakasalubong mo, nababasa mo, hindi pala ganun. Hindi ganun. Okay. So more of dapat there's a certain thing na, okay, sige. Yun. Mayroon pa sa mga comments eh. Sige, Start go. muna tayo ha. And then, I wanna say hi to Carlo. Hi, Carlo. Na-miss ka ni Mommy. Good evening, Mommy Ray. Ang gwapo naman yan. Gwapo mo daw, ano? And then Thank you, for thank Mecca, good evening po. And then for Joshua again, naniniwala din po ba kayo ng mga bad energy? If so, ano po yung mga kayo? Paano po to makiklearance? Tama ba ko? O yun, sige. Actually, speaking of, let's say, mga bad energy na yun, hindi ako expert dyan. Okay. Siguro, if ma-meet niya si Nomer yung expert doon. Okay. So may mga kanya-kanya din kaming parang, let's say, expertise. Okay. Kasi may part kay Nomer na nag-aura healing siya. So tingin pa lang sa tao na babasa niya na yung aura mo. So at the same time, yun nga, yung energy na yun, related dun sa sa pagtingin ng colors ng aura. Okay. Ganun. Daming question sa'yo. Meron pa ulit. There's another question, I think, nabasa ko siya. Ayan. How do you feel po when people call you magician instead of mentalist? Actually, ayoko ngayon parehong term na yan, magic and mentalist Anong gusto mo? Mind reader? Actually, ayoko nga Kung pwede lang makapag-invento ako ng term Oo. Kasi alam mo kung bakit. Kailangan lang gamitin yon for the branding and for the, yun nga, sa marketing materials. Kasi yun yung pinaka parang generic term na pwede natin magamit to describe what I do. Yeah. Ganon. So, marami kasing areas na iba. May time before, tinawag ko yung sarili ko psychic entertainer. Or mystery performer. Mystery performer. Parang mas maganda yung mystery performer. Mas No? mysterious. Kasi yung mysterious, kasi people don't know kung anong gagawin mo, diba? Exactly. Kasi nga sabi mo nga, yung ginagalawang mong industriya, malawak siya. Diba? Hindi lang siya certain, hindi lang siya magic, hindi lang siya psychic, hindi lang siya mind reader. Exactly. So, malaki siya. So, parang ang pwedeng secret entertainer. Pero hindi natin nasagot There's ba talagang totoo na there's a third eye? Kasi, sabihin natin, mga Pilipino naniniwala there's a third eye. Totoo. Totoo, diba? Oo. And then, Sobrang superstitious ng mga Pinoy. sobra. So, meron siya, diba? Meron nag-exist. Totoo din ba na you can close your third eye? Or kasi meron nagsasabi na, pag may third eye ka, kung ayaw mo makita yung dapat makita, wag mo entertain. The Correct, superstitions of Filipinos, di ba? Totoo yun? No. Ako, dati meron kaming certain parang practice before na doon ko lang na-open up yung third eye kung tawagin Before meron kaming iba't ibang klaseng meditation na pinapagawa sa akin. Doon may mga times na open siya. Pero again, hindi ko siya masyadong binibigyan ng pansin. Okay, so that's... Oo. Kasi again, nag-focus ako doon sa entertainment. Lahat nung areas na related doon sa spiritual, medyo binitawan ko Oo. So Pero talagang mahalaga yung mga pag-entertainment topic ka na yun. lang. Oo. Pero eto, pumasok lang Go. sa mind ko. But you never, may lumapit ba sa'yo o tumulong? Kasi sabi mo nga si daddy mo, si papa mo, helping other people, Yes. healing, diba? Yung tawas, yung getting to, o kung may kulam or ikaw na try mo. Na Ayun. parang may lumapit sa'yo na parang,
tulungan mo naman ako. Meron ba talaga sa akin kumukulam or something? Marami. Ay, talaga? Marami nagme-message. Talaga? Pero you don't do that? Hindi. Politely sinasabihan ko na hindi ako nag-accept ng any kind of readings, Oh. ganyan. Why? Medyo different area siya eh. Saka, ayun, medyo ibang effort and energy ang ibubuhos ko doon eh. So you're talaga pure entertainment Pure ka. entertainment ka. Pero sobrang love ko yung idea ng pagiging psychic, ganyan. Okay. Kasi sobrang halaga nun dito sa ginagawa ko ngayon. Okay. So sobra sabi mo Ikaw, do you as one of sabi mo nga, you have the ability to see or connect with others. Sa sarili mo, nagagamit mo? Yes. Ay, talaga? Oo. Paano? You can see na, oh, I'm gonna have this project. Or, ay, naku, may darating na tao na parang, how? Ganun ba? Paano mo siya nagagamit sa sarili mo? Siguro yung pinaka nagamit ko yung more, sabi ko nga parang dalawang, naka-divide yung mentalism sa dalawang area. Psychological, psychic, ganyan. Siguro din sa psychological part. Kasi, para malaman ng mga tao, yung suggestion na part. Yun yung mahalaga sa akin. Oh, okay. Kasi, ang pagkatao natin, tatlong part. Merong conscious mind, merong unconscious mind, merong yung body mo. Okay. Yung body mo, yun yung smallest part of who you are. Diba? Ang pinakamalakas talaga yung unconscious mind. Yeah, exactly. Doon nakastore lahat ng mga memories natin. Tapos yung unconscious mind na yun, hindi kaya malaman kung ano yung totoo sa hindi. Oh. Kung ano yung i-feed mo doon, tatanggapin niya yun as true. So yun yung dinadaya ko. So merong term na auto-suggestion. Okay. Yun yung pwede mong paniwalaan yung sarili mo na nandun ka na sa area na yun. At nagawa mo na yun. Okay. And then later on, magmamanifest sa'yo sa katawan mo yun. Saka sa gawain mo na na-attract mo na pala yung mga bagay na gusto mo makuha. Okay. Speaking of ata, kasi di ba sabi nila, if you think positive will come out. If you think negative yung come out. Ganun yun. So yun talaga. Para for the simplest way, totoo yun. If you wake up in the morning, have a positive mindset, magiging positive. Okay. Ako may mga usually sinusulat ko eh. So before matulog hanggang pagkagising. Ito nga yung kung nasan ako ngayon, lahat yun imagine ko lang ngayon. Imagine ko lang. Before ni-imagine ko na gusto ko sa bahay, merong susundo sa akin na van, tapos i-interview ako Okay. ng isang TV network o kaya hihatid sundo ako. Ganun. May magugulat ka mangyayari at mangyayari. Talaga? Oo. So parang kung ano talaga yung pinorsi mo, mangyayari. Oo. Pero dapat mas detailed. Okay. Sige. Eto, meron naman sa comment section na dami nagtatanong. Game. Mamaya ako magtatanong for myself kasi may naisip ako. Game. Sige, okay. Yung tanong ni Carl. Sabi ni Carl, how long does it usually take po to tell someone's personality? At tas may kasunod na ulit, di ba? Personality. Like for example, me, kunyari pag nakita mo ako, pag nakita mo yung isang tao, ay ano to, problemado siya, or positive, or ganito siya, jolly. Ay, yun, how long? Actually, personality, medyo scientific to. Okay. At to tell you honestly, hindi ako masyado expert. Hindi daw, narinig nyo. Alam mo, kahapon may gig ako. Mga taga-DepEd, saka mga police. Yeah. May lumapit sa akin pagkagaling ko ng CR. Magpapaconsult daw siya. Kasi gusto niya, ang laki ng katawan niya. Gusto raw malaman if paano mabilis ma-assess if merong parang criminal mindset tong tao na to. Medyo malalim Tapos may joke pa nga si Corina before na nag-guest kami ni Justine. Yung mga tao sa gobyerno, kung kinakailangan yung i-hire to, available sila. Talaga. Pero again, sa amin kasi may mga ethics kami na Yeah, exactly. hindi namin basta-basta pwede siya ilabas eh. Siguro ngayon,
nasa amin na yung mali-malitang pera, di ba? Kung gamitin lang din naman namin to sa yung practicality, di ba? Or tumaya na kami sa loto. Tapos Yun, yung sasabihin ko, meron ba lumapit sa'yo, sinabi, uy, bigay mo naman sa akin yung number ng loto. Merong malaking chance pero hindi namin talaga ginagawa eh. Ay, talaga? Oo. Okay. Eto kasi tinanong ko sa kanya kanina, are you single? Na-forecast mo ba na you're gonna be single? Or na-forecast mo, eto yung babae magiging gusto ko? O ayaw mong gamitin, gagamitin mo ang puso mo? Gusto ko yan. Ano? Pero ano, meron akong asawa ngayon. Okay. May asawa naman Yes, pala po eh. O, ayan na kayo. Okay. Na-forecast mo si Mrs. Actually, nagugulat ako. Mas magaling yung babae, no? Yeah. Oo. Tas Instinct lang. May Oh, para yeah. silang intuition na Of course. malakas eh. Yeah, exactly. Ako, wala na akong ina-apply na any skill kapag magkasama kami. Oh, so that's Inaalaw good. ko lang na magkaroon kami ng normal and Yeah, harmonious na relationship sa bahay. Ganyan, Yeah, exactly. ganun. Pero nung nakita mo si Mrs., sinabi mo, ay, eto, liligawan ko to. Pero Eto syempre, na. Finorcast mo siya. hindi finorcast, talagang finorce ko yung sarili ko na dapat Siya. Okay. So, kung ano yung skill na pwede ma-apply, syempre in-apply ko. Galing. Yung mga instant rapport, Yeah, ganyan. Makakuha mo agad yung loob, ganyan. Ay, Meron mga practical application. Okay. You have kids. Nakakatuwa kasi mukhang naregaluhan ako ngayong taon. Uy, So, meron congrats. akong, hi EJ and Jen, Wow. ang wife ko. Yeah. Ayun, meron akong 3 months na siya ngayon. Wow, congrats. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Dagdag sa buhay. Mm-mm. Ano ba? Kunyari, sabi mo nga, you have a kid. Mm-mm. Ipapasa mo sa kanya o let him or let her, like yung katulad na ginawa ng tatay mo, na ikaw na yung na-curious na, parang gusto ko to. Alam mo, sa akin, Mami Ray, parang ang ini-imagine ko sa kanya, dun sa, yun nga, sa anak ko, ipa-experience sa kanya lahat ng mga bagay. Tapos gusto ko siya mismo mag-decide sa sarili niya. kung ano yung Mag-explore. gusto niya. Oo. Kasi dun sa time namin ng generation namin, laging pinupush ang bata na ito dapat yung anuhin mo. Gagawin. Magbarko ka, o ganito yung gawin mo. Ganyan. Parang laging nakasalalay sa parents. Pero alam mo, anong nangyayari? Later on, pagbibigyan lang nila yung parents nila, tapos afterwards, ipupush nila yung gusto nila mangyari. Exactly. Minsan nag-nursing, tapos biglang pinush yung pagiging dancer. Tama. Diba? Tama. Kasi ito yung gusto eh. Maraming ganyan eh. Maraming ganyan. O ayan, nadami na namang question. Sabi naman ni Andrew. Ay, si Andrew? Sino ba tong Andrew na to? Si Andrew. Sabi ni Andrew. Naparami Oh, are you just reading their images through during the interaction, or you can pull out a specific memories and old idea as well? May mga times sa psychism, may tinatawag na remote viewing. Or pwede mo ring i-relate dun sa out-of-body experience. Ganyan. Yung remote viewing, ito yung kaya mong mapuntahan yung lugar na ma-describe yung bahay niyo sa probinsya mo. Every detail na nandun, yung gate niyo, yung alagang baboy doon, yung May mga chances na ginagawa ko yon. Kasi parang siguro doon yung, sabi ko nga, yung mind, dalawa, conscious and unconscious. Lahat ng mga past memories nandun nakatago. Pwede yun ma-access eh. Oh. Actually, may times or minsan sa hypnosis, may time na minsan ikaw na mismo yung magsasabi sa akin kung ano yung bagay na yun eh. Tapos biglang bibigyan kita ng temporary amnesia na makakalimutan mo sinabi mo yun sa akin eh. Oh, So papalabasin ko, nire-read ko ita. Diba? Okay. May mga times na ganun eh. Okay. Dahil dyan, meron nagtanong kanina si Nanay Jane, anong nababasa mo sa akin? Yan na, doon na tayo, oh. Aha. Anong nababasa mo ngayon sa akin? Gusto mo, sabi ko nga, nag-focus ako dun sa kanina may nagtanong yung personality, di ba? Yeah. Tapos sabi ko ang readings, dalawang klase, yung telepathy. Yung isang reading hindi ko nabanggit, ito Yeah. yung psychic readings. Ito yung nagre-read ka gamit yung handwriting niya. Maraming different parang medium eh. Cards, meron yung yung crystal ball. Yes. Isa siguro din yung personality. So, Okay. hindi ako masyado expert to give exact Okay.
Pero if you want, we can try something maybe about mind reading. Okay, sige. Subukan natin. Sige, subukan natin. Bago tayo magtanong, ang daming questions eh. Sige. Sige, Mami Ray. Ito na yun. Gusto ko Okay. mag-focus ka sa isang idea. I don't care if it's a name, a word, whatever it is. Okay. Ang mahalaga makapag-pili ka dyan ngayon sa isip mo. Okay, meron na. Meron na. Okay, bilis. Bilis Sige, medyo nakakabahan ako. Siya pa ako kinabahan. Ako nga yung kinakabahan. O sige, ano yun? Ganito, whatever that thing is, kung ano man yung idea na yun, make it clear and vivid in your mind. Okay? So, when I say visualize, pwede mo siyang i-imagine as an image. Pero merong mga idea na medyo mahirap. So, sabihin ko, tignan mo siya sa word, ganyan, na nakasulat. Pero mukhang madali sa'yo i-visualize siya. Okay. Sige. Mami Ray, marami kang pwede maisip, pero dito ka nag-decide, nagpili. Ito yung naisip mo. Merong parang merong something na you can relate with flowers, no? Parang ganun. Or maybe parang meron ako napipick up na medyo parang female vibe. Tao yung iniisip mo, 'di ba? Sige. Kung sino may tao, marami ka pwedeng isip na tao. Maraming tao ngayon dito sa studio, pwede ka makaisip ng isang tao dito. Pero I don't think na nandito siya ngayon. No? Okay. Speaking of tao, pwede mong makaisip ka ng, let's say, a famous person or a celebrity. Pero hindi ka na lumayo. Nag-iisip ka ng isang parang relative na really close to you. Ito yung napipick up yung energy from you. Are you thinking of someone na parang part ng first family? Parang gano'n. Okay. Seryoso, mama. Imagine mo siya sa isip mo. So since aware na ako na family member siya, I want you to imagine in your mind, or maybe here, nakikita mo yung name niya. Okay. Try to see every single letter ng name. Or maybe count the number of letter ng name. Okay, Okay, ang bilis. Ang bilis. 3 to 4 letter. Or maybe 4, no? Tama. Yeah. So, pwede ka mag-isip ng one letter somewhere in the middle nung name na yun. Okay. Meron na? Okay. Ha? Meron na? A ba yung inisip mo? A, okay, sige. Mami Ray, meron ako susulat dito. Ito yung na-pick up ko from you. Pwede ka tingin muna doon para may suspense at di mo muna makita yung galaw. Sige. Galaw nung ano ko. Ako lang ninervyos. Sinasabi ko na sa inyo. Mami Ray, hindi ko lang ako mag-work to. May Okay. mga ilang performance ako kahapon sa gig na medyo nag-ano lang 50-50. Okay. Okay, kinakabahan ako. So may sinulat ako dito, hindi ko na mabaga to. Okay. Cover mo muna yung mata mo. Pakita ko Okay. sa kanila. Ito yung na-pick up ko from Mami Ray. Okay. Sige. Kita ba sa camera? Okay. Mami Ray, sige. Yeah. Buksan mo yung mata mo. Yeah. Nice and loud para marinig nila dito. Okay. Sino yung, una sa lahat, sino yung, nakapili ka ng tao, di ba? Yeah. Sino yung tao iniisip mo? My daughter. Daughter mo. Okay. Ano yung pangalan niya? Gail. Gil. Oh my God! Oh my God! Ang galing! Naiyak ako! Ang galing! That's my daughter. Siya kasi lagi nasa isip ko eh. Galing! Uy, naiiyak mo ako. Ang galing ni Eman. Thank you. Ang galing ni Eman. Pero lahat yung galing sa'yo. Lahat yung galing sa'yo. Kung hindi ka nag-participate din sa mga ilang instruction ko, hindi siya mag-ano. Yung parang nag-stick ako, Oo, like sinabi mo, stick ka lang, dun ka lang. Tapos parang- along the way, kumukuha ko ng clue. Yeah. Di ba? Tinuro ko to, nag-make sense sa'yo. Tapos tumalon ako dun sa tao. female. Oo. Parang, you have, nanaramdaman ko dapat yung receiver and the sender, both of you are clear mind. Tama. No? Tama, Kasi kung magulo yung isip ko, hindi mo mahuhulaan. Tama. If I didn't focus on what you're telling me, hindi mo mahulaan. Tama ba Gusto ako? ko malaman ng mga viewers, medyo naiyak ka dun. Oo, naiyak ako. Kasi, alam niyan mga tao dito eh. Basta pag daughter ko, iyakin ako.
Yakin ako basta sa daughter ko. Ayun. Na-feel Dahil ko. dyan, babasahin ko na lang yung mga few Okay. Ano yung mga pwedeng decision na gawin nila? Okay. Oo. Have you tried join any contest? Hindi, parang ayoko eh. Like yung mga, di ba, may sa mga America's Got Talent ba Talent, yan? Got Talent, yung mga Pwede, ganun. pero ayoko eh. Ayaw Parang mo? feeling ko hindi dapat, Hindi siya pang competition or something. pero pwede, kasi since nasa entertainment kami, Yeah, merong yeah. ibang nagpo-push talaga. Oh. Pero for me, hindi dapat siya, hindi dapat siya ma-challenge. Oo, Saka yeah. parang gift na pinapa-experience namin sa tao. Okay. Na hindi mo siya totally lagi every time ma-experience. Ah. Alam mo, ang pinaka-pinupush ko, yung idea ng astonishment. Yun yung childlike wonder. Oh, okay. Yung Yeah. na-experience mo ngayon, Mm-mm. yan yung mga na-experience ng bata. Alam mo, Mm-mm, yung pag baby nawala yung coin, lalabas dito. Yeah, yeah. Habang lumalaki na tayo, hindi na natin Na-experience. nami-meet yung ganong feeling. Mm-mm. Okay, meron pa. Meron pa tayo dyan sa comments eh. From Joshua again, do you believe po ba sa manifestation? Siguro yung manifestation related doon sa binanggit ko kanina. Mm-mm. No. Parang the more you think of it, kasi yung unconscious mind, ang ina-absorb niya, yung really strong feeling. Pag medyo light yung yung paniniwala mo, hindi siya magre-register sa mind mo. Dapat halimbawa kung gusto mong makuha tong trabaho na to, talagang imagine mo as if parang nandun ka talaga. O kaya yung certain thing na yon, dapat ma-imagine mo na sa possession mo na yung bagay niya. Pero of course, dapat realistic Of course. Baka mamaya naghangad ka ng mansion, pero di ba? Ayan. At sige, basa tayo. Tapos may mga nagko-comment at saka basa tayo. Ayan. Tapos ito pa, sabi ni Andrew, who is harder to read? Someone who is really trying to hide their thoughts or someone who completely open? Ito obvious, di ba? Yeah. Ang pinakamadali, of course, yung open. Oh. Yung naka-hide, talagang ito yung mga times na minsan sila pa nga sinisisi ko eh. Kasi dapat i-allow nila ibigay sa akin or else hindi mangyayari, hindi magsa-success yung activity yung ginagawa namin. Ganon. So may mga times sa performance, minsan kasi ang tao iba-iba yan ng parang ng perception, merong auditory, merong visual. Depende sa kung paano mo ibabato eh. Kung medyo nililihis mo, talagang hindi siya magsa-success. Do you believe that yung kayari meron kang kausap na tao, tapos you're trying to read his or her mind, pero hindi siya tumitingin sa'yo? Kasi I know eyes is the soul eh. Tama. Diba? Eyes is the soul of what's inside and your personality. Nahihirapan ka pag hindi tumitingin sa'yo, like, ba ito? Paano ko naman babasahin? Hindi naman tumitingin. Nangyayari. Diba? Kasi may mga times pinapatanggal ko yung sunglasses nila or yung salamin nila. Oh. Mm-mm. Malaking hadlangan salamin? Oo. Buti pala hindi ako nagsalamin. Dapat pala nagsalamin ako. Ganun eh, no? Oo. Kaya siguro dun papasok yung parang ang mahalaga aware ka dun at alam mo yung ibang practices eh. Feeling ko dun papasok yung contact eh. So, sige, wag ka titingin sa akin, pero hawak ka sa akin. So parang kahit hindi ako Mag-iba ako ng process. Oo. So hindi man ako nakatingin sa'yo, you can hold my hand. Exactly. So parang ganun. Kasi may change of energy. Si Justin Pinion nag-blindfold act siya. Oh. Pero even though naka-hide na yung vision niya, meron siyang nakahawak dito yung participant niya. So still merong a kind of transfer of Yung ideas. parang minsan napapansin natin na parang magkaiba yung dalawang tao pero by touching lang nagagawa mo yung nagagawa ng isa, di ba? Parang gano'n. Ayan. Teka muna. Ako naman ang gaganti. Hindi naman ganti. Tingnan natin. Let's get to know Eman more. Okay, I have this new segment. Ang tawag dito is anong headline chika mo? Okay. Because this is all about chika. So I have this Monday. Monday is all about your memories in the past. Okay? And then Tuesday, it's all about your connection is all about your relatives, friends, and family. Wednesday is your believe in Wednesday is all about your beliefs. Okay. And then Thursday, it's all about naughty questions. Okay. Ito And ba yung then- dapat iwasan? Hindi naman masyado. And then Friday is Fry Heisel. It's all about your career. Okay. And then I'm gonna shuffle this. Okay. And then I have this dice. Dice it, tapos,
kung anong lumabas doon sa dice, kasi I have a series of questions. Okay. Itatanong ko sa'yo, and then you will answer. Pero dapat i-close ko yung ano ko, ah. Yung powers. Oo, close mo, para masaya. Kasi alam mo Para na, random talaga. oo, sobrang random. Okay, Isara okay. mo, ha? Sige, Okay, sige. sige. Shuffle ko lang, ho. Sabi niya, isasara daw niya. O, sige, tignan Yeah, natin. fair. Para fair. Get 2 folder. Get 2 Sige, newspaper. sige. Get 2 newspaper. Get 2. Okay. Okay. Sige. 1. Tapos ko yung mata ko kasi pwede... Sige. Okay. And then Baka ikaw 2. naman yung nagpalit, no? Hindi. Ito, hiniwalay ko Okay, agad. okay. Ayan, hiniwalay ko. And then this is the dice. So, eka po. Ito. Charan! Ang nakuha niya is Believe in Wednesday. It's all about the beliefs. Okay. And then Tuesday, connection sa family, friends, and relatives. Okay. Okay. Dice it. So, Okay. uunahin. Dalawa talaga? Oo, dalawa. Okay. So, eto muna Tuesday. Okay. Okay. I-roll ko na. Ay, roll mo na. So, it's 6 and 4. 6 and 4. So, number 10. So, ang number 10 is, what's the most hurtful thing that your friends had said or done to you? Ulitin ko ha. What's the most hurtful thing that your friend isa lang, has said or done to you? Nako, may pumasok agad sa isip ko. Ano yun? Pero mahalaga, okay na kami ngayon. Oh, so that's Ah, nice. Kasi ano to eh, parang hurtful eh. Yeah, hurtful. May times before na talagang kasi ako, kilala ako ng mga tao nakapaligid sa akin. Na kapag may gusto ko talaga magawa. Hindi ako pinapatulog ng idea eh. Dapat ma-execute ko siya. Okay. Agad-agad. So, ang daming times na parang lahat ng mga, especially nung pinupush ko na yung mentalism as a career, talagang titignan ka ng lahat ng tao eh. So, mamatahin lahat ng bawat galaw mo, ganyan. So, pero nag-accept ako ng yung mga criticism saka feedback. Ako pa mismo yung nanghihingi. May mga times lang na talagang sasabihin nila na hindi maganda yung work mo, hindi maganda. Before, hindi ko pinapansin eh. Until magkaroon ng parang siguro kung babalikan ko yung moment na yon, even though tapos na siya, parang feeling ko at that time, parang I have my own pace, na hindi ko dapat parang ilugar sa inyo. Ganon. Na, kasi maraming tao sa industry namin na talagang nagpo-push as a career. Eh. So, siguro nakikita nila na napapansin na tayo sa industry. So they put you down. Parang ganun eh. Parang ganun yung idea. So paano mo na-handle? Na yung parang feeling mo, kung sino pa yung kaibigan ko, siya pa yung binababa ako or not helping, paano mo hinandle na lang? Alam mo, the best response is no response eh. Ignore it. Ignore, oo. Tahimik ka lang eh. Kasi parang lalo na if really high yung emotion mo, kung sobrang lungkot ka, sobrang galit ka, try mo lang mag-stop muna. Diba? Kasi kung ano man yung ilabas mo sa bibig mo, kaya kung ano man yung masabi mo, minsan magre-regret ka na, ba't mo nasabi yan eh. Ang pinakamagandang advice siguro is, tahimik ka muna, antayin mo parang laylo yung pakiramdam mo, saka ka mag-respond. So, alamin yung sarili mo kung ito ba yung right respond dito sa tao na to. Pero, ang pinakamagandang dyan is no respond at all. At all. Tama nga naman. O, diba? O, one more. Game, Ganda. game. One more. Salita. Two question in one folder po kasi tayo. Okay. Okay. Game? Game. It's 4 and 2. Six. 6. Ay, 6, 6. So, number 6 will be here. Bakit puro painful naman to? What's more painful? Losing a friend or realizing that the friendship is no longer the same? What's more painful? Losing a friend or realizing that the friendship is no longer the same? Sa akin siguro, in general, hindi lang basta sa friends. Ang pinakamasakit, diba? Which is mas masakit? Yung mawalan ka ng isang tao or kaibigan o yung alam mo tapos na tong relasyon na to or tong friendship na to?
alam mo kung yung pagdating sa relationship, sa friends and maybe isama ko yung relative. Pag tapos na, okay lang eh. Kasi magkakaroon kayo ng mga sarili nyong mundo at sasaya kayo ulit at makakamit kayo ng mga tamang tao. Yeah. Kapag hindi ka na pinapansin ng tao, okay lang, wag mo na rin siyang pansinin. Yes. Marami kang ibang tao na mamimit eh. Siguro ang pinaka-hurtful sa akin is losing someone. Before pandemic, 3 lang kami magkakapatid. Yung brother ko, ako yung introvert, siya yung extrovert. Lagi siya nasa labas. Lagi siya naglalaro ng basketball. May nangyari sa kanya at ngayon wala na siya, yung brother ko. Because of the pandemic? And because of actually basketball nga, nag-collapse siya. Oh my God. Nag-collapse siya. Oo. Tapos 2 years after, may sumunod. Kaya feeling ko, yun yung nasasabi ko pinaka-hurtful. Oo, no? Ang hirap. Yung isang sumunod after 2 years, isa sa taong lagi nating pinag-uusapan for this entire conversation. Yung dad ko. Pandemic time yun. Okay. So yun yung tingin kong pinaka especially doon sa brother ko kasi siya biglaan. So na-experience ko pareho, isang biglaan, isang gradual na pag wala. Do you think that your dad, if your dad is still alive now, naging masaya ba siya sa'yo na parang nasundan mo yung footstep niya? Tingin ko, Yeah. that's why si Bebs, nang hingi ng photos, meron akong isang photo na sinend sa kanya. Kasama ko siya. Yun yung sa family mo. Oo. Let us see kung sino dyan. Kamukha mo ba si papa mo? Hindi, actually, to give you a context. Yan! Namatay siya nung, Is that the one? nagkasakit siya. Yeah. Yung may bag. Nagka-cancer kasi siya. Is that your mom and your wife and Yes, your dad? Ito ang gusto kong sabihin dito. At that time, nagkaroon kasi siya ng stage 4 cancer sa throat. Okay. So, as you can see dito sa photo na to, even though may sakit na siya, pinupush siya pa rin maka-attend sa mga events na nangyayari sa akin. Yan. So, ito, may sakit na siya, pero still, nag-a-attend pa rin siya. Yeah. Oh my God. May picture ba kami dyan nung bata ako? Nasend ko ba yan? Tingnan natin. Kung wala, okay lang. Wala. Makikita mo nila yung online. So, kasi ang tagal ng pandemic yun. That was like 5 or 6 years ago. Do you think that magiging masaya si Papa sa'yo, no? Oo, of course. No? Masaya siya siguro kasi sabi niya, feeling ko pinapanood niya ako. Oo, kahit nagdidiskusyonan kayo ng bata. Exactly. Diba? Kahit nagdidiskusyonan kayo ng bata na parang... Pero natutuwa ka naman nung time ng bata kayo or sa tingin mo na masaya siya, ay, nakikipagdiskusyonan na. Discussing na yung anak ko sa akin. Feeling ko naiinis nga din siya eh. Talaga? Kasi parang walang nagpapatalo sa amin. Oh. Kasi parang feeling ko, kapag hindi yan, ganito yan, gumanon siya sa akin. Ako parang kailangan ko mag-research para ma-prove kung tama. Oo, parang ganun. Parang gusto mo sabihin, Dad, your style noon, yung alam mo noon, iba na ngayon. Oo nga, lalo na sa mundo ng AI. No? Di ba, no? Ang dali mag-search. Ngayon, iba na po. Nandito na tayo sa Believe in Wednesday. It's all about his beliefs. Ay, akala ko tapos na. Yun Hindi ba? Tuesday yung kanina. Okay. Wednesday po. One more. Game. Uy, 10. 10. It's 5-5 po. It's 10. Okay. Talaga ba nakasulat yan dyan? No? Oo, Ini-invento lang. ayan. Ayan. Kala ko invento niya lang. No, meron yan. Number 10. Kung papipiliin ka ng mga brilyante ng hangin, ng lupa, ng apoy at tubig, ano ito at bakit? Ano to, Encantadia? No? If you're gonna, since ano papiliin mo? Kung papipiliin ka ng isang bagay, you have this brillante or stone or power, what is it? Air, lupa, tubig, apoy. O kundi Avatar. Feeling ko fire. Why? Kasi ignis novus. Galing! Hindi, kasi on fire kami. On fire. Galing. Ang fire kasi laging for me, noticeable eh. Ang sobrang common ng water, ng air, lahat yun, alam mo lahat nag-exist. Pero ang fire, kailangan ka may i-execute para magbuo siya. Oo. Tapos, ayun. Saka init ang fire. Oo. Saka, for me, parang
mas noticeable siya kaysa sa ibang bagay. Sa akin, for me, ang success, sinasabi ko nga lagi 80% of success is showing up. So, dapat lagi ka napapansin. Parang ganun. Oo nga, sige. Last. 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 Game. Last. Oh, 6. Six. Ito po, para maniwala kayo, it's 6. 5 and 1. Okay. Yeah, number 6. Hanapin natin ang number 6. Does the end justify the mean? Does the end justify the mean? Just the end Justify justify. the mean. Mean. M-E-A-N. Mean. Lalim, diba? Oo nga, Simple. lalim. Napaisip ako Simple. O, ayan o. Ayan ah. Does the end justify the mean? Okay. Akala mo, wala ha. Diyan yan. Oh. Lalim naman. Pwede bang next question? Next dice. Sige. Next dice. Hindi ko masaya. O, sige. Next Sige, dice sige, tayo. sige. Sige. Ang Parang lalim. parang feeling ko may isa pang interesting na lalabas dito. Oo, sige. Ayan na Ito ko. next question. Nagbasa na siya. Sige. Okay. Okay, number 5. Tapos mas malalim pala to. Mas malalim pala yung number 5, no? So, number 5 is, ano ang mas pipiliin mo? Mahal mo o mahal ako? Ayan. Kaya sabi ko gusto ko yung next question eh. Alam ko okay, yung lalabas eh. Yeah, ano mas pipiliin mo? Mas mahal ka o mas mahal mo? Mas mahal ko. Why? Mas mahal ko. Kasi feeling ko, in order for you na mahalin ng ibang tao, dapat ikaw mismo mas ikaw yung mas mag-express eh. Ng love. Oo. Especially yung pagmamahal mo sa sarili mo. Exactly. Kasi magmamanifest yun outside of yourself eh. Yeah. Ganun. O, di ba? Nag-jump kami ng question. Ikaw, Eman, how can you see yourself now? Kasi parang, ano mo yan, di ba? Na, sabi mo nga, you're now in your pick of, ayaw mo nang tinatawag ka na mind reader and everything. You want, ano sabi natin kanina? Yung mysterious entertainer. Mystery performer. Oh, mystery performer. Nasaan ka na ngayon? Sa life mo. Actually, kung babalikan ko yung dating ako, actually, pag nandun ka sa state mo ngayon, para kang lutang. Oh. Yun yung pakiramdam ko ngayon eh. Na until mag-exert ka ng effort na alamin kung sino ka ba dati. Saka mo malalaman na, alam ko malayo pa yung marating, pero marami na akong nagawa. Yeah. Oo. So, sobrang thankful ako sa sarili ko na ginawa ko lahat ng effort na yon. Okay. Kasi kung hindi ko lahat siguro hindi niyo ako mapapansin eh. Oo. Yeah. Ganon. Kunyari, may mga nanonood dyan na para they have this ability. O yung mga bata dyan, the younger generation, like you na parang they want to be like you in someday. Ano yung masasuggest or mapapayo mo sa kanila? Na paano mo to na-reach? Kasi ikaw nga, you told me kanina, naging curious ka lang, kaya basa ka lang ng basa. And then, for you develop it, tapos nag-aral ka mabuti. Sa kanila, ano pa pwede mong i-ano? Ang tingin ko, meron akong pinapractice sa sarili ko na kailangan magkaroon ka lagi ng ito in general, hindi basta dito sa creatives. Dapat magkaroon ka ng big idea. Okay. Kasi hindi ka pwedeng mabuhay na parang alam mo yun, lutang ka lagi. Big idea. So yung big idea na yun, mahahanap mo sa sa pagta-travel, sa pag-nanood ng mga movies. So you're searching for inspiration. Kapag meron ka na itong big idea na to, kailangan ang next doon, i-execute mo. Kung negosyo man to or pursue ng career, kailangan na-execute mo. Yeah. Yung execution mahalaga. Kasi yung idea na yun, idea lang forever in your mind. Hindi ka papatulogin nun. Yeah. Hanggat magtrabaho ka ng ilang taon, tapos may iba kang gusto i-push, nasa isip mo yun lagi eh. Ganon. So execute. Ang next doon, for me, is to document. So lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi siya nag-e-exist until ipakita mo sa mundo na kaya mong gawin yan. So, ang documentation for me is a form of
So sa ngayon, sobrang dali eh. Oo. Any kind of business na hindi nakikita, hindi ka nag-exist eh. So, yun nga, mahalaga yung pag-show up. So, ayun. So, tatlo, for me, yung kailangan ka magkaroon ng idea na maganda. I-execute mo as much as possible, tapos i-document it para makita ng mundo na ganito yung ginagawa mo. Ganun. How can you see yourself 5 years from now? Mhm. Ngayon gamitin mo sa sarili mo. Paano mo nakikita yung sarili mo in 5 years? Siguro sa akin gusto ko simple lang eh. Okay. Hindi ako naghangad ng sobrang laking ano eh. Siguro, of course, may pinupush akong business. Yeah. Tapos, yung love ko for mentalism sa entertainment, feeling ko nandun pa rin. Tapos, maging mabuting ama. Of course, nandiyan na eh, di ba? Ganon. Eto, last question ko kasi naano lang ako. Ang isip mo ba pag natutulog ka, tulog din? Or natutulog ka, bigla ka na lang nagigising na merong pumasok, nag-pop up sa mind mo? Kasi di ba, as we wake up, kasi may nananaginip tayo eh. Ikaw, your mind is mas mataas kesa sa amin. Pag ikaw ba tulog ka lang o may pumapasok pa rin sa isip mo? Sa akin, normal lang din eh. Super basic. Pero alam mo, siguro, as an creative, parang artist, lagi tayong may mga ideas na naglalaro sa isip natin. Minsan naliligo ka, biglang mapapasok. Minsan yun nga, before ako matulog, may experiences kasi ako before, or even sa time ngayon, biglang yung wife ko, edi magkatabi kami, biglang tulog na kami lahat, biglang papakuha ko yung phone ko. Oh. Kasi may naisip ang idea na gusto kong gawin or kailangan ko execute. Okay. So, in-note ko yun. Kasi, iyan din, isang tip for everyone who's watching. Kapag may naisip kayo, write it down right away. Kasi mawawala yun. Mawala yun agad. Mawala yun agad. Okay. Tapos magulat ka, maaalala mo, wait lang, ito yung gusto kong magawin. Tapos magulat ka, ginawa pala ng ibang tao. Kaya ikaw, pag may naisip ka, huwag ka na magantay na ready ka eh. Gawin mo right away. Kaya, yun nga, ang sabi nga, may friend ako na lagi kami nag-uusap about dyan, si Mac Florendo. Oh, okay. Sabi niya, fail fast, learn faster. Okay. So, gawin mo lang lahat ngayon, huwag ka matakot magkamali, diba? Oh. Ay, tapos na. Ang dami ko pang gustong itanong. Pero sobrang nag-enjoy ako. Sobrang nag-enjoy. Getting to know Eman more, how deep yung industry nila na hindi lang pala simpleng magician or psychic. Hinimay niya sa atin talaga. Sobrang konti lang. But I'm gonna give you the floor, Eman. Baka meron kang mga shows or saan kanila pwede i-follow, your social media, you can know. Simple lang. Pwede niyo ako ma-search sa mundo ng internet as Emmanuel Espiritu. And also, ang friend ko, nag-guest din sa isang show niyo, si Mac Florendo. Yes, si Max. Meron kaming group called Metro Magic. Okay. Please like, follow, and subscribe sa mga future works namin. Yeah. And at the same time, certified member ako ng isang mas malaking magic group dito sa Philippines. Wow. Na may mga tao sa loob na may iba't ibang klaseng talent. Mentalist, magician, bizarre artist. Ang The Story Circle Philippines. So, sundan nyo rin sila. Ayan. Okay. Pero man, if ever someone invite you for an event, you're open naman. Ayan ang magandang tanong. Sabi ko nga, yan ang pinupush ko eh. So, if you are looking for something unique sa event nyo, especially, parang yung idea ng weddings, di ba merong cocktail doon before mag-open yung program? Hindi magkakakilala yung tao eh. Yes, exactly. Diba? Nandun kami to engage at mag-usap-usap sila. Diba? So, nag-corporate events ako, wedding events, and of course, private celebrations. If you're looking for something unique and yan. Tatandaan natin yan. Ilagay nyo sa inyong mga follow and subscribe also Eman's social media. Ayan, Emmanuel. Ayan. Ako naman po, bago kami magsara at mag-say goodbye, of course, don't forget, every Monday, Wednesday, and Friday, make it a habit. I always start the week of our live, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, our podcast, Up, Top, Down, Low with Rian Aragon and Ryan Howe. And of course, every Friday naman po, Coffee Chat with the Ven.
Lahat po yan, 7 p.m. And you can watch all of this in our Facebook page, Ignos Novos Artist Management. Same with our Instagram. And of course, like, follow, and subscribe our TikTok account at ignosnovos.official. Plus, please like, follow, and subscribe our mother company, First Son Production. Same with Facebook and Instagram. And of course, itong interview ko kay Eman, mapapanood nyo to sa aming YouTube channel, First Son Creative. And of course, my last invitation to everybody, please, the SPED Mom ng PODE gonna have a livelihood seminar this coming July 12 at mag-start po sila ng 8 a.m. for their registration. 9 a.m. po yung kanilang livelihood program seminar and mag-end po siya ng 5 o'clock. And I know they have mga exciting mga topic for a livelihood. Plus, they have a raffle pa sa ating mga speed moms dyan po. Okay? At ako naman po, I'm inviting you to my social media account. Please like, follow, subscribe. My Facebook, Rachel Pulion. My Facebook page is Mommy Ray 3. My Instagram at Mommy_Ray43. My TikTok and X is at Mommy Ray 3. Like nga po sabi ni Eman kanina, everything na nasa isip nyo, kung meron kayo ng isip, write it down para maisip nyo siya. And always think positive. Kasi kung ano yung nasa isip nyo, yun yung lalabas. Kung ano yung nararamdaman nyo, yun ang lalabas. And always clear your mind, clear your heart para maging maganda ang buhay natin. Ito po ang inyong Mommy Ray na lagi nagsasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! Be safe, everybody! Happy Monday! Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up. Kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye!